Magandang gabi mga kapatid. Para sa ating sanayang katuruan ngayong gabi, ang ating pag-uusapan ay ang mga espiritual na kaloob. Partikular na dito ang panayam bilang isa na pinamagatang ano ang mga espiritual na kaloob. Dapat nating asahan na ang mga espiritual na kaloob ay bahagi ng ating buhay. Ito'y matutunghayan natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, gayon din sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 16, talataan 15 hanggang 18, mababasa natin ang sumusunod. Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sinumang hindi sumampalataya ay ahatulan. Sa mga sumasampalataya ay susunod ang mga tandang ito. Palalabasin nila ang mga demonyo sa aking pangalan. Makakapagsalita sila ng bagong wika. Makakadampot sila ng mga ahas. Kapag uminom sila ng anumang bagay na nakakamatay, hindi sila mapipinsala niyaon sa anumang paraan. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa may mga karamdaman at bubuti sila." Habang sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 13, talataan 8 hanggang 10, ito naman ang ating mababasa. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Kung mayroong paghahayag, ang mga ito ay lilipas. Kung may pagsasalita ng mga wika, sila ay titigil. Kung may kaalaman, ito ay lilipas. Ito ay sapagkat alam namin ang ilang bahagi at naghahayag kami ng ilang bahagi. Ngunit kapag yaong ganap ay darating, ang ilang bahagi na yon ay lilipas. Ang mga espiritual na kaloob ay may susing teksto. Ito po ay makikita natin sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12 hanggang 14. Sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, talataan 4 hanggang 10, ito po ang ating mababasa, ang mga kaloob na espiritual. May iba't ibang uri ng kaloob, ngunit iisa ang espiritu. May iba't ibang uri ng paglilingkod, ngunit iisa ang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, ngunit iisa ang Diyos na sa lahat ay gumagawa sa lahat ng bagay. Ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng espiritu para sa kapakinabangan. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng espiritu, sa isa ay binigay ang salita ng karunungan, sa isa ay binigay ang salita ng kaalaman, sa pamamagitan ng isang espiritu. Sa iba ay binigay ang pananampalataya, at sa iba naman ay kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang espiritu. Sa isa naman ay binigay ang paggawa ng mga himala, at sa isa ay ang pagpapahayag. Sa isa ay binigay ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba naman ay iba't ibang uri ng wika. Sa iba naman ay ang pagpapaliwanag sa mga wika. Doon nga po sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, talataan 4 hanggang 10, makikita natin dito ang siyam na magkakaibang kaloob. Ito po'y tinatawag natin ng mga karismatikong kaloob. Mga kaloob na kailangan natin sa pamamalakay ng mga tao upang tayo ay makapagkayat sa kanila na magbalik loob sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. May iba pa po mga listahan ng mga kaloob. Ito'y makikita natin sa aklat ni Propeta Isaías, sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, gayon din ang unang sulat ni Apostol San Pedro. Sa aklat po ni Propeta Isaías, Kabanata 11, talata 2, mababasa natin, "Mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman, at takot sa Panginoon." Samantala, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12,
talataan 4 hanggang 8, ito ang ating mababasa. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganoon din tayo mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. At sa unang sulat ni Apostol San Pedro, Kabanata 4, talataan 10-11, ito ang ating matutunghayan. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapupurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Jesucristo. Makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpa kailanman. Amen. Kung titingnan po natin, pwede nating ilagay sa pangkat ang mga kaloob na ito. Ang pagpapahayag ng karunungan, ang pagpapahayag ng kaalaman ay nakapasok sa mga kaloob ng pagtuturo. Habang ang pananampalataya, pagpapagaling, mga himala ay nakapasok naman sa mga kaloob ng tanda. At ang propesiya, pagkilala ng mga espiritu, mga wika, interpretasyon ng mga wika ay nasa mga kaloob ng pagpapahayag. Ukol sa mga espiritual na kaloob, ang individual at ang komunidad, una, ang mga kaloob ay binibigay upang patatagin ang komunidad. Paano? Ito pa ay matutunghayan natin sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, talata 7. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na suba sa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Ang ating pong susing salita, makatulong kanino? Sa kapwa niya mananampalataya. Pangalawa, ang mga kaloob ay isang paglilingkod para sa komunidad. Atin namang mababasa sa unang sulat pa rin ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, talata 5, may iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lang ang Panginoong paglilingkuran natin. At kung tayo po ay naglilingkod sa ating kapwa at sa ating komunidad, ang ating pinaglilingkuran, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Tandaan po natin na ang mga kaloob ay mga kasangkapan o mapagkukunan na ginagamit ng mga Kristiyano upang isakatuparan ang gawain ng Diyos sa mundo. Marapat po na ito'y gamitin natin at gamitin natin ng tama. Ukol sa mga espiritual na kaloob at kabanalan, una, ang mga kaloob ay dapat gamitin sa mapagmahal na paraan upang patatagin ang komunidad. Paano? Tunghayan po natin sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 13, talataan 1-3. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman.
At kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay nasa mismong buhay ng isang Kristiyanong komunidad. Hindi po ba ang dalawang kautusan ukol sa pag-ibig na binuod ay mahalin ang Diyos ng buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. At mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ukol sa paghahangad ng mga espiritual na kaloob, ano po ba ang dapat nating saloobin? Ito'y makikita natin sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 14, Talata 1. Ang ating saloobin, sikapin ninyong makamtan ng pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ng mga kaloob na espiritual, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Kung titignan po natin, ang mga kaloob ay lubang kinakailangan sa simbahan ngayon. Lalo't kung mapapansin natin na tila nananamlay ang pananampalataya ng iba nating mga kapatid. Ang tanong, paano makukuha ang mga kaloob? Maging bukas po tayo at matidhinga nga rin ang mga ito. At kailangan din nating magkaroon ng pananampalataya. Ano po ba ang sinasaad sa Galatia, Kabanata 3, Talata 5? Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang espiritu at sa pamagitan niya ay gumagawa kayo ng mga himala? Tinanggap niyo ba ito dahil sa pagtunod sa kautusan o dahil sumasampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? Bilang conclusion po, maraming bahagi ng simbahan ngayon ang kulang sa sigla at pagiging epektibo sa liturhiya, mga sermon, mga programa ng parokya. Mailalarawan natin ito sa isang salita. Ang salita pong ito ay patay. Ilang nakakabagabag na tanong, paano po ba natin o paano natin mapag-iiba-iba o masasabing naiiba ang ating pulong ng konseho ng parokya sa halimbawa isang pulong ng Lions Club? At kung aalis po ang banal na espiritu, magpapatuloy pa rin ba ang 77% ng mga gawain o aktibidad sa simbahan nang walang abala? Hinahayaan ba natin ang simbahan na siyang daluyan ng biyaya ng Diyos at pagpapakita ng kanyang buhay na maging isang simpleng institusyon ng tao lamang? Ito po ba ay may katulad na panganib din para sa atin na kahit na tayo ay tila karismatiko, nagpapatuloy lang ba tayo sa sarili nating lakas? Ang banal na espiritu ang nagbibigay ng buhay at ang mga espiritual na kaloob ay bahagi nito. Tayo po ay tinatawag ng Diyos sa isang karismatikong buhay ang ating espiritualidad. Gamitin po natin ng lubos ang ating mga karismatikong kaloob. Gamitin ang mga kaloob hindi lamang sa mga pagtitipon ng panalangin, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayon nga sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, Talataan 31, ito ang masasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Marami pong salamat mga kapatid at ating papurihan ang ating Panginoong Diyos.